Na ang alam ng family mo, Nurse po ako sa Japan. pero in real life doon. Nag-apply po ako as care worker. Pero may breakdown scene din ba katulad nung kay Teddy? Yes I'm po. so, hindi nga. Nag-sorry po ako kasi, pero ako po mismo yung nagsabi po ng totoo. Nung parang feeling ko able na ako na masupport po sila, doon ko po inamin. Nung nakilala na po ako as Chanela in Japan. Okay, kwento mo sa amin, paano nagkaaminan? At paano yung eksena? Nag-apply po ako kasama si Kevin as care worker. Basta mapurso ko po yung dream country ko. So, yung family ko po, medyo nag-oppose po sila kasi gusto po nila sa UK, sa US, kasi nga po, nurse po, mas malaki po yung Kita. kita po doon. Yun po yung parang paniniwala nila. And then, nagkaroon po ng pandemic. 2 years po kaming na-stuck po dito sa Pilipinas while waiting po sa application po namin sa Japan. Sobrang naguguluhan po talaga ako. Gusto ko na pong makatulong since nakikita ko po na magka-college na po yung kapatid ko. Since po may family na po yung kuya ko, ako po yung nakatoka na magpaaral po sa kapatid ko. Parang part of me po, ayaw ko pong i-give up yung dream ko na mag-Japan po. And nauna na rin po dun yung si Kevin. Which is fiancé ko pa lang po siya that time. Napapressure po ako. And then, doon po pumasok yung, nag-start po mag-prayer and fasting. So, ask po ako ng wisdom. Nag-partial fasting po ako, yung Daniel's fasting po na, Vegetables. yes po. So, lahat po naman nakakasatisfy sa akin. Like Ba't ka food. nag-fasting? Christian ka? Yes po. I'm a born-again Christian po. Since birth? Since high school po. So Yes. Christian yung family mo? Yes po. Oo. Kasi yung fasting, di ba ginagawa talaga yan? Prayer fasting po ako. Doon ko parang na-proof po na sobrang faithful po sa akin ni Lord. Kasi after po nun, kasi close pong borders ng Japan eh. So, after po ng prayer and fasting ko, kinabukasan po nun, dumating po yung news from Japan na nag-open po yung borders. Grabe. So, right after po nun, sobrang nagulat po ako. Parang, eto na talaga yung leading sa akin ni Lord. Yun nga lang po, parang, napilitan po ako na mag-lie sa family ko para na rin po maiwasan yung pag-aalala po nila. Nag-work po ako sa isang facility, elderly po, parang home for the aged po. Since malalapit po ako sa mga matatanda po talaga, dahil na rin po laki po ako sa mga grandparents, pinili ko po yung work na yon. Since yun din pang in demand po sa Japan. And yung nasa isip ko po that time, kapag care worker ako doon, parang gagawin ko na lang po siyang stepping stone para maging registered nurse po ako sa Japan. Eh pagdating ko po doon, hindi po pala siya madali. Kasi ang dami pong exams na kailangan gawin, tapos kukuha pa po ako ng unit sa universities, ganun po. So parang sabi ko parang imposible na parang mangyari po yun. Sabi ko, okay na ako dito, parang as long as kaya ko naman na ma-provide sa family ko. So pag alis ko po, syempre, normal po sa mga mag-abroad na marami pong mga pangako, like sa mga family ko po. Ano mga pinangako mo, like? Like, magtutulong po ako ng konti sa mga allowance po nila. Ganun po. Tapos sa kapatid ko po, ako po magpapaaral sa tuition po niya, sa allowance po niya. Wow. Even po sa mama ko, yung tutulong po ako sa mga bills. Eh pagdating ko po ng Japan, hindi ko po inaasahan na sobrang taas po ng cost of living sa Japan. Actually po, yun nga po dahil po alam nila taas po yung sahod ko, hindi ko pa sinasabi sa kanilang totoo. So lahat po ng sasabihin nila sa aking mga pangangailangan, ipaprovide ko. Hanggang sa matira na lang po sa akin isang lapad. 4,000 pesos? 4,000 mahigit. O, paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Sa isang lutuan po ng ulam, para magtatagal na po siya ng ilang araw. Para maipadala mo yung... steady ka pala talaga. Pero hindi naman po sa sobrang naghirap ako kasi kahit papano po may mga tumutulong naman po. Andun po yung husband ko pag nag-short po ako sa budget. Alam mo, pag naging OFW ka talaga, magigising ka sa realidad ng Sobra buhay. po, opo. Na sobrang hirap. Ilan taong ka nung naging OFW ka? 24 po, not to 25 po ako nun. Oo, di ba? 24, parang namulat ka na ganito palang pinagdadaanan. Parang gusto ko rin po hindi lang nakikita nila sa vlogs ko na masaya ang Japan kapag po travel, pag po mamamasyal ka, kaya ko po siya naging dream country. Pero kapag ka work, doon po talaga na parang walang
kung tutuusin po, walang work-life balance po doon ng mga Japanese. Makikita talaga doon na sobrang dedicated nila sa work. So, kailangan mo pong makipagsabayan. Parang nagtatrabaho ka para ma-survive yung pang-araw-araw mo. Opo. Para mabuhay ka. Ganun po. Karagdagan pa po nun, may mga naiwan pa po kaming utang. Ako po, lalo na pa sa pag-a-apply ko, so may binabayaran pa po kong utang, ganun. So, yung plan po namin na ikasal po ni Kevin, tapos makapag-ipon, doon ko po parang nag-realize na parang ang hirap pong gawin. Hindi mo in-open up yun sa family mo na nahihirapan ka na? Ayoko po kasing kaawaan nila ako, ganun. Kasi yung mama ko po, sobra po siyang maalalahanin. So, tiniis mo yung hirap doon? Opo. Pero thankful po ako kasi hindi naman po siya like nagtagal ng years. Ilang months lang naman po. Yung nahihirapan ka? Opo. Hanggang sa yun nga po dumating po yung blessing po na eto. Nakilala po ako as Janela in Japan. Paano nag-start yun yung Janela in Japan? Since po, dream country ko po talaga ang Japan, na tumatak na po talaga sa isip ko na everyday off ko po, mamamasyal po ako. Tapos inuuna ko po yung malalapit. Ang kagandahan nga lang po nun, yung lugar po kung saan po ako nakatira, marami po talagang tourist spots na malalapit. So yung mga binavlog mo, pupunta ka doon, pero papakita mo lang sa kanila. Opo, Pero uwi na po ako. wala ka talagang ginagastos Wala po. halos. Opo. Sa TikTok po ako nag-start mag-vlog. And then, sabi po ng pinsan ko, why not i-upload mo ate sa Facebook? Ganun po. Kasi ganun po yung mga napapanood niyang mga vloggers. Nag-try lang po ko isang video po. Yung video ko pong yun is yung papasok po ko sa work. So, na-upload ko po siya ng gabi. Nagulat po kinabukasan, nag-million views po siya. So, sabi ko, saan gagaling tong mga to? Ganun po. Sobrang laking tulong po talaga na to the point po na mas malaki na po yung kinikita ko doon kesa po sa Work mo? Opo. Ang galing. Doon na rin po yung time na inamin ko na po sa family ko kasi confident na po ako na kaya ko na po silang masuportahan. Paano ang nagkaamin ng confrontation scene? And, hindi naman po sobrang bigat. Parang casual lang po kahit din po sa dad ko. Since nasa Taiwan din po siya, yun po, inamin ko po sa kanya na ito yung totoong trabaho ko. Pero wag kayong mag-alala, gan po kasi meron na po akong extra income. Nung inaamin mo, umiyak ka? Opo, naiyak po ako nun. Mami mo. Anong Opo, reaction? sabi niya, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi mo naisip umuwi nun? Hindi mo Ako, rin naisip na nag-pray ka na baka hindi ito yung para sa akin Opo. or hindi ko na kaya. Dumating po ako sa point na yun na baka mali yung interpretation ko sa leading sa akin ni Lord. So doon ko na lang po na-realize na, kaya pala ako pinapunta sa Japan. Kasi mas better po pala yung life na ibibigay niya sa akin. Yun nga po, nakilala po ako as Janela in Japan. Sobrang dami po talagang opportunities na dumating na hindi ko po inaakala. Kahit po itong interview po na ito, sobrang nanonood lang po talaga ako dati. Favorite ko po talaga na na-interview niya, si Miss Rika po. Yes po, yung video nyo din po na yun, yung isa po sa nag-lead po sa akin, like to seek God or Jesus po. Yun po Parang kinausap ka nung episode na yun. Nung episode na yun. Tapos sunod-sunod po yung problem. Ganun po na parang wala na po talagang nakaka-comfort sa akin. That's when I start po na bumalik po ulit sa pagde-devotion. Kaya ka nag-fasting. Opo. Doon din po ako nag-start na parang unti-unting mabago. Na hindi ko po akalain, hindi ko po napapansin. Doon ko din po napatunayan pagiging faithful ni Lord sa akin. Naalala ko po may one time po na yun po yung parang walang-wala na po akong pera. Pero nanonood po ako ng mga TikTok videos. More on lumalabas po sa newsfeed ko is yung mga nakakaawa, yung kailangan po ng tulong. Nung ko na-realize, ang hirap tumulong pag walang pera. Gustong-gusto ko pong magbigay. Pero kailangan din po ng family ko. So parang, syempre uunahin ko po yung pamilya ko kasi kailangan po nila ng pera. Doon po yung, lagi ko pong prayer na, i-bless mo ako, Lord, para maging blessing din ako sa iba. So, right after nun, siguro po ilang days, doon po ako nag-boom sa pag-vlog. Minsan kapag nakikita ko po yung income ko, kinakausap ko si Lord na parang, wrong side ka po yata ng blessings. Kasi hindi ko po deserve, sa totoo lang. Yan pala may paggagamitan po ako. So doon ko po naalala lahat ng prayer ko na prayer ko pala to. Na gusto ko po palang ma-bless para magsilbing blessing po sa ibang tao. Pangarap ko po talaga magkaroon ng mga charity events, kay medical missions. Especially medical missions po. Yun po talaga yung parang goal ko po. Since
Then po, babalik po ulit ako sa story ng family ko na 4 po yung namatay sa family ko. Dahil po nga, kapos po kami, wala po kaming pampagamot. Ngayon po na able na po ako, kaya ko na po ipagamot kahit sino po sa family ko. Kaya po kahit may konting nararamdaman lang po kahit sino sa kanila, gusto ko po agad mapatingin. Hanggat meron po ako, gusto ko po, wala po na pong mamamatay sa amin na dahil po sa pagkakasakit. Bago po mamatay si tatay, nasa ICU po siya. Pero kailangan po namin siyang ilabas kasi po hindi na po namin kaya yung gastos. So nag-sign na po kami ng DNR or Do Not Resuscitate Order. Dahil ako po yung nurse sa family, sa akin po na ng hospital na hugutin po yung tracheostomy ni tatay. So parang habang ginagawa ko yun, feeling ko ako yung Nagtatanggal ng buhay niya? Opo. Ako yung reason kung ba't siya nawala na gano'n. Yeah, so, naging trauma po yun sa akin. Very traumatic. Traumatic po yun. Doon mo marirealize yung hirap ng buhay. Ang Opo. hirap pag wala kang ipon, wala kang Walang pera. pera. Ang hirap maging mahirap. Opo. Totoo po. Kasi, di ba, kahit anong gusto mong laban, hindi ka Opo. makalaban kasi wala kang pampagamot. Opo. Alam mo, feeling ko kaya ka na-bless. Kasi yung puso mo is to help your family. Thank you po. Sa vlogs mo, sa mga ginagawa mong videos, ano yung gusto mong maramdaman ng mga nanonood sa'yo pag nagsishare ka ng buhay mo? Gusto ko pong makita din po ng mga nanonood po sa akin na hindi po biro bilang maging OFW sa Japan po talaga. Kasi katulad po ng sa trabaho ko po as a care worker, sobrang bigat po talaga nun. Magbubuhat ka ng pasyente na mas mabigat pa sa'yo. Lahat po talaga. Naglilinis ng dumi nila. Opo. Ginawa mo yun? Ginawa ko po yun. Sobre lahat po ng ibang-iba po ko sa kung paano po ako makikita sa videos. Yun po, gusto ko pong makita din po nila na wala pong pinipiling grace si Lord na i-bless na tao. Di ba he looks at the heart? Yes po. Kasi yung mga tao, they look at the physical, outward appearance. Yes. Di ba? Yung panlabas. Opo. Pero siya lang nakakaalam ng heart. Kasi habang nag-uusap tayo, lagi ko naririnig para sa family mo, Opo. para sa pangangailangan nila. Ikaw naman, paano yung para sa sarili mo? May nagagawa ka na ba para sa sarili mo at sa asawa mo? Opo. Siguro po dahil naranasan ko po yung hirap dati, pagdating sa akin, parang feel ko ang kuripot ko. Ang hirap parang pag bumili ng Bumili gusto. para sa sarili Opo. mo, no? Para sa amin po mag-asawa, meron na po, nakakapagpundar na po kami. Ang ginagawa po ko kasi, every time po na meron po akong marireceive po na blessing, ini-invest ko po agad-agad. Like, bibili na po ako ng lupa. Hanggang sa nakapag-ipon po kami. Ngayon naman po, yung dream house naman po yung pinapatayo namin. Wow. Alam mo, parang gift din ni God sa'yo yung asawa mo. Opo. Kasi napaka-understanding Sobra niya. po. Siguro po dahil po nasaksihan din po talaga niya yung kung paano po kami nag-struggle. Tapos gusto rin po niya na makabawi din po ako sa family ko. Yes, hindi rin kayo madalas nagkikita nun sa Japan, Hindi di ba? po. Opo. Kahit mag-asawa na kayo? Opo, kahit po may pera na kami noon, mas gusto pa rin po namin na i-save po. Okay na po sabi niya. Nagtitiis kayo? Opo. Kaya po every time magkikita po kami, quality time po talaga. Tsaka alam mo, ang na-realize ko sa mga breadwinner, mas masaya sila kapag yung pera nila, nagamit nila sa pamilya Yes nila po. kaysa sa sarili nila. Pag nakikita po masaya sila, parang yun na rin po yung reward. Yun ang yung reward. pinakamasaya. Opo. Mas masaya yun kaysa bumili ng sapatos para sa sarili mo. Pag nakita mong nabili mo ng gamit, sapatos, or anything yung pamilya mo, tapos tuwa sila. Yun po yun Yun talaga. ang kasiyahan sa Parang, breadwinner. yes po, parang, doon ko po na-realize na, nga wala akong reward sa sarili ko. Pero yung reward ko po is yung mga ngiti nila. Hindi lang po sa family ko, kundi sa mga tao din po na natutulungan ko. Doon mo makikita yung definition ng happiness. Yun ang real happiness. Yes. When you make someone happy. Exactly, yun po. What's next for Janella in Japan? Janella in the Philippines na. Still Janella in Japan pa rin po ako. Kung saan po, yun po yung lagi ko sinasabi sa kanila. Kung paano po ako nakilala, kung saan po ako minahal ng mga tao. Ipapakita ko pa rin po sa kanila yung mga contents po na gusto nila about Japan. Ganun po. And at the same time po, yung vision ko rin po na to conduct
yun nga po, mga outreaches, mga medical missions. Kaya po ako nagsumikap po, nag-work mula nung dumating po ako dito sa Pinas para po makaipon. And minsanan po ako na mag-give back po sa mga tao. So ano yung advice mo sa mga OFW na katulad mo na may pinagdadaanan din na katulad ng sayo? Darating po din yung time nila na sila din naman po yung mabe-bless. Gawin lang po nilang inspiration din po. Bumalik sila sa reason kung ba't nila ginagawa yun. So pag bumalik ka na sa Japan, iba na. Opo. Iba na yung pakiramdam. Yes po. Oo, dati kasi parang kaya nakangiti ka sa camera pa pero may tinatago kang paghihirap sa kalooban mo. Pero ngayon, pag nag-share ka na ng buhay mo at pumunta ka na ng Japan, ano na yung gusto mong makita sa iyo ng mga nanonood sa iyo? Gusto ko pong makita nila na dati rin po akong nanggaling sa wala. Nag-persevere din po ako. Nag-ask po ako ng leading ni Lord. Kaya po ako nakarating po sa ganito.